Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Sadyang totoo nga talaga ang katagang walang baho ang hindi aalingasaw at walang lihim na hindi mabubunyag. Matapos nga ang di umano'y mga kadramahan na nagaganap ngayon sa Senado, matapos ngang kumalat sa mundo ng social media ang di umano'y magaganap na palitan ng liderato sa pagitan ni Senator Tito Soto at Loren Legarda na siyang umani ng samut-saring reaksyon at komento sa mundo ng social media dahil tila hindi nga ito nakaligtas sa mata ng marami sa ating mga kababayan. Di umano'y totoong pakay at plano sa palitan ng liderato ibinunyag na sa publiko. Kaya naman narito't panoorin natin ang full video na siyang sumampal ng kahihiyan at katotohanan sa di umano'y kadramahan nitong si Tito Soto at ng kaniyang mga kaalyado sa majority bloc at maging sa gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. At para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Ito po ang pag-uusapan natin for today. Yung totoong naganap naku sa Senado. Naku, napakaganda po ng balita ngayon ha. Hihimayin po natin at sasabihin ko sa inyo kung ano ang totoong nangyari dyan. Huwag tayong padalos-dalos. Ha? Alam naman natin. Ha? Marami dyan. Kampon ni Tambaluslos. Standby. Panuorin. Hopefully, mapanood nyo to. This is very, very important. Galing po mismo sa loob. Ito, nagbubwit. Ha? Yung sinasabi ko sa inyo, tumatama. Pero ito ang binulong kung ano nangyari dyan. Okay? Simulan natin dito. Explain po natin bakit tinawag na Senate President, Madam Senate President, ito si Loren Legarda. Ano talagang nangyari dyan? At bakit walang minority bloc? Pag-usapan natin ha? Nahadlangan daw yung plano ng minority na kudita. Okay? Iba po. Iba story. Nako, sabi ko sa inyo, ibang nangyari. Well, sa gitna ng ugong ng isang kudeta sa liderato ng Senado, isang power sharing agreement umano sa pagitan ni Senate President Tito Soto at Senador Loren Legarda ang napag-usapan sa isang informal agreement or meeting. Ayan na. Ayan na si Madam Chair. Madam Lebiste. Senator Legarda, pasok. Thank you very much, Madam President. Madam President, nice to see you. Okay, naulit-ulit pa. Madam President, tatawa-tawa siya. Observe nyo si Tito sa likod. See you on the yes, session resume. Nagpaalala pa. Session is resume. So pinapaalala nila. Legit yung sinasabi mo, Subiri. Kasi hindi suspended. Kasi pagka session suspended, hindi yun official. So ito, resume. So official yan. Pinaalala pa ni Tito Soto, paalala mo na resume na yung session bago mo tawagin ng Madam Senate President. Already, right, Madam President? Yes, session is resumed. Ito ang nakakagulat na eksena sa dulo ng sesyon ng Senado kaninang hapon. Observe nyo sila, tatawa-tawa ha. Tatawa-tawa. Nang mag-resume kasi ng sesyon mula... Bumibidyo pa si Pinky Lacson, bumibidyo. Bumibidyo. Sorry po. Bumibidyo si Senator Ping, pambira. Ba't pa nasasabi ko BJ pag ito? Sige, tuloy. Sa mahabang suspensyon, si Senadora Loren Legarda na ang nakaupo sa upuan ng Senate President. Si Senador Mig Zubiri, paulit-ulit siyang tinatawag Madam President bago siya nagmosyon para sa adjournment. Ito mo, paulit-ulit na tinatawag na Madam President. Si Senadora Loren Legarda na ang nakaupo sa upuan ng Senate President. Si Senador Mig Zubiri, paulit-ulit na tinatawag na Madam President. Si Tito Soto, okay lang, di ba? Nakangiti pa. Siyang tinatawag Madam President bago siya nagmosyon para sa adjournment habang nakangiti ang mga miyembro ng mayorya. Nakangiti pa Right, natawa-tawa. Na nasa session hall, kasama na si Senate President Tito Soto. Madam President, I move that we adjourn session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, February 9, 2026. I so move, Madam President. Any objections? I don't see the minority here, only the majority. Walang minority. Sagutin natin yan lahat-lahat. Observe lang natin ang nangyayari.
This is also this is also in cooperation with the minority. With the minority, They know that yes. we're going to adjourn early. Ayan, No Sige, tawa objections lang kayo. heard. Session is adjourned until Monday, 3 o'clock. February 9, 2026. Boom! Yun. Okay, ha? So, Coach Oli, may mga nagtatanong, meron na tayong mga natatanggap na tanong at meron tayong nakakausap na tinatanong, anong nangyari? Hindi ba alam ng minority itong ganito? Bakit sila nag-attempt? Nag-attempt sila pero failure? Teka muna, huwag tayong padalos-dalos ha. Una, huwag nating kakalimutan. This is very important. Bakit ba natin papalitan ng Senate President? Yaan ang tanong. Hindi dahil galit tayo kay Tito Soto. Dahil binaboy nila yung investigasyon dyan sa Blue Ribbon. Di ba tayo naman ayaw naman natin dati si Cheese. Pero dahil napakita ni Cheese na siya ay sumang-ayon sa konstitusyon at hindi ito laban ng politika, okay sa atin di ba? Hindi dahil sa gusto lang natin palitan ng Senate President. Yun ang tanong, bakit natin gustong palitan? Binababoy nyo ang investigasyon. Kaya nga dapat, kung ako tatanungin, hindi dapat si Loren Legarda, dapat galing sa minority ang papalit. Kasi kung ganyan din, magpapalitan lang kayo ng magpapalitan. Ako nang teteng yan. E di protektado pa rin si Tambi. Diba? Kung ang minority tinatawag na Duterte Black, itong majority, Tambaluslos Black yan. Wala tayong mahihita dyan. Nakukuha po nyo? Pinagluloko tayo nitong mga animal na ito. May ganyan-ganyan pa. Hindi ko, ito is aking opinion lang. Hindi ko alam kung hiningi nitong si Loren Legarda ang maging Senate President at hindi siya napagbigyan ng minority, kaya nagganyan-ganyan siya, or ito ay parang tanim witness, o parang yung tanim impeachment ni Bongbong Marcos. 'Di ba? Alam naman natin yung impeachment na isinampa kay Bongbong Marcos, tanim din 'di ba? Tanim. Alam natin walang mangyayari doon. At kani-kanina lang, yun na nga, hindi na pumasa yung impeachment ni Bongbong Marcos. So sa madaling salita, ligtas. Ganito po ang ginagawa nila. Dahil po, mataas po ang sigaw ng taong bayan na palitan ng Senate President. Gumawa rin sila ng tanim palitan. Nagtatawa na pinagluloko tayo. Hindi lang po gusto naming mapalitan ng Senate President. Ang gusto namin lehitimong pagpapalit ng tayo ng paninindigan. Baka mamaya papalitan nyo nga yung Senate President, ilalagay nyo naman si Ping Lacson. Papalitan nyo nga yung Senate President, ilalagay nyo si Risa. Hindi yan ang gusto namin. Ayaw namin ng lukuhan. Huwag tayong maglukuhan dito. Ibinababoy nyo Alam mo ang ginagawa nito mga animal na ito? Ginagawa nito sa iyo, sa akin, sa atin lahat, sa mga Pilipino, sa taong bayan. Ginagawa tayong tanga. Ang tingin nila wala tayong isip. Nagsampa ng impeachment kay Bongbong Marcos, kakampi nila. Yung tinatawag nila ngayong Senate President, kakampi din nila. Masaya ba tayo nun? Hindi. Huwag nyo kaming lukuhin. Hindi yan ang gusto naming Senate President. Ang gusto naming Senate President galing sa minority. Sigurado ko, pag ang Senate President galing sa minority, maninindigan yan. Nakita nyo yung investigasyon before? Nung si Cheese ang nandiyan dyan? Nung ang nakikidebate sa kanila? Si Alan Cayetano? Si Cayetano? Diba? Obvious diba? Umuusad ang investigasyon. Ganun ang gusto natin. Huwag nyo kaming parang ginagawa. Hindi po ito laro-laro. Hindi yung tatawagin ka lang Senate President, kunwari, tapos, alam nyo, yan lang ang pinakita sa media, wala namang butuhang nangyari. So kung legality ang pag-uusapan po, kung gagawin man nilang Senate President si Loren, dapat dumaan sa butuhan. Yun ang legal. Dito walang dumaang butuhan. At kung meron mang dumaang botohan, suspended. Di rin po yung po pwede. Pero yung nangyari ngayon, ito po ilagay natin sa isipan natin. Hindi po yung galaw ng minority. Galaw po ng majority yan. Parang ginawa nilang tanim impeachment. Ito, tanim, palitan kuno. Okay? Tapos parang nangaasar Senate President, ito gusto nyo, Senate President, mabago, hindi po. At saka po, basta nakaupo dyan, ang tawag, Senate President. Huwag po natin kakalimutan yan Basta nakaupo dyan. Ganun po. Di ba? Parang pinaglalaruan nila taong bayan. Kalokohan itong mga to. Patuloy natin. Thank you very much, Madam President. Ang tagpong yan nangyari sa gitna ng... May yay pa. Ano to, laro? Kayong mga senador, ano sa tingin nyo to, laro? Ito ba ito? Tawanan, Di kayo ba, tanong ko kayo, kung papalit ang Senate President to, ang papalit isa sa kanila, matutuwa kayo? Papalit si Bam Aquino? Hindi yan yung sigaw ng taong bayan. Ramdam na rin kasi nila talagang matindi ang
kagustuhan ng Pilipino magpalit ng Senate President. Ang naisip nila, term sharing. Mamaya explain ko kung bakit. Mamaya. Ugong ng panibagong kudita sa liderato ng Senado kung saan sinasabing si Legarda ang nakaumang na humalili kay Soto at maging kauna-unahang babaeng Senate President sa kasaysayan. Tinanong sina Legarda, Zubiri at Soto ukol sa nangyari. Presiding officer. Hindi. Ganun talaga, presiding officer ang tawag dyan, Senate President. Di ba? Pero yun ang pinikap ng media, nagtatawanan sila. So parang nangaasar, di ba? Ito mga Pilipino, gusto niya yan mapalitan ni Senate President. Ito na meron. So naggawa sila ng balita. Di ba? Binababoy. Nag-tweet kasi si Senator Kiko, #power sharing. Ma'am, nag-tweet si Senator Kiko, #power sharing. I don't know. Maybe you ask Senator Kiko. Bakit, Madam President? Was there She's, an attempt po? maybe the future president of the Senate. We'll see. Yeah, we discussed and all's well that ends well. Our group is more Maybe future Senate President daw si Legarda. solid than ever now. Napagkatuwaan lang nila. Grabe, no? Eto na, power sharing. Tingnan mo itong mga lintik na dilawan talaga, no? Itong mga dilawan, itong mga pinklawan. Kakaiba talaga. Talagang panlulokong gusto nyo sa taong bayan? Ano to? Conditional? Transactional? Yung pagpapalit ba ng Senate presidency, sa tingin ninyo, namumuliti ka lang kami? Hindi! Dahil nabababoy ang Senado. Dahil nabababoy ang investigasyon. Kung kayo-kayo lang ang magpa-power sharing, pustahan tayo, itaga nyo sa bato. Hindi maiimbestigahan si Tambaluslos. Tambaluslos black kayo, hindi kayo majority black. Tambaluslos black kayo. Pustahan tayo. Hindi maiimbestigahan si Bongbong Marcos. Nagpapaganyan-ganyan ka pa, Kiko? Ha? Kinain na ng dilawan itong administrasyon natin. Saka na kayo magyabang. Kung meron na kayong bayag, imbestigahan si Tambaluslos. Hanggat wala kayong bayag na hindi nyo kayang imbestigahan si Bongbong Marcos, yung magpinsan, huwag nyo kaming yabang-yabangan ng ganyan. Bigyan ng maleta tong mga to. Hindi, nagtatanong, kayo nakatanggap kayong maleta? Hindi, nagtatanong lang naman. Ano ang sa tingin ninyo? Nakatanggap ng maleta tong mga to? Ilang kayang maleta natanggap nitong mga to? Sige, ilagay nyo sa comment section. Antayin natin. Tingin nyo lang. Unang nagpost sa social media si Senator Kiko Pangilinan ng isang litrato sa loob ng Senate Lounge kasama si Legarda at 7 na iba pang senador na bahagi. Tamo, walang minority. Okay. Sige lang, magyabang kayo. Okay? Ako, naniniwala ako. Posibleng sa Lunes, baka sabihin ninyo, tsamba. Ito in my opinion, hindi po totoong nag-attempt ang minority bloc ng kudeta tapos nag-fail. I don't think gano'n nangyari. Ang nangyari, nagtanim kudeta tong mga to. Tapos, nag-usap na lang sila, o sige, term sharing na lang tayo. Diba? Para sa ganon, everybody happy. Anyway, iisa lang naman pinoprotektahan natin. Pare-parehas tayong Tambaluslos block. Diba? So, walang attempt. Sa tingin ko lang, hindi naman mag-a-attempt ang minority block o ang Duterte block kung wala talaga silang numero. So, kung merong attempt talaga, sige lang, tawa kayo, Kiko, Risa, Ping, Tito Soto. Posible ito sa Lunes. Ilan na ba kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ano ang numero ng minority block ngayon? 9. Baka mamaya, sa Lunes, 9 na lang kayo at yung wala dyan, sila na ngayon ng 15. Kahit hindi pa nakaboto si Bato, 14 pa rin sila, lamang pa rin. Huwag masyadong mapagmataas. Alam nyo po, yung masyadong mapagmataas, binababa ng Diyos. Lalong-lalo na yung pinaglalaban ninyo, nahatiran ng maleta. Sana hindi kayo nahatiran ng maleta. Kaya mga nawalan na kayo ng paninindigan. Ng mayorya, sina Soto, Senador Bam Aquino, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros, Win Gatchalian, JV Ejercito at Zubiri. Ang sabi ni Ejercito, isa sa mga napag-usapan umano sa pulong ang isang term sharing agreement sa pagitan ni Soto at Legarda. Sir, ano ibig sabihin ng term sharing? Between who? Ano lang, lunch talk. Para daw all's well that ends well. All's well that ends well. Ako para sa akin hindi ako pabor talaga sa term sharing. But with the exemption. Kung ang pinaninindigan ay tama, okay lang yung term sharing. Sabi nga, sharing is caring. Diba? Kung nasa tama ka. Pero kung nasa mali kayo, nakasalalay kayo sa maleta, or nakasalalay kayo kung saan-saan, walang kwenta yun. Naiintindihan po natin.
So, antayin po natin kung ano ang magiging ganap sa Lunes. Pero nga, sabi ko nga sa inyo, ang nadinig ko doon sa bubwit, may numero na. Antay-antay lang tayo. Ano ba ang dapat nating gawin? Itong dapat nating gawin. Patuloy natin during the weekend kasi Monday po lalabas yan. Itong weekend na to very crucial. Let's keep on the pressure. Alam ko naman, lamang ang gusto ng maayos at mapanagot yung totoong magnanakaw ng ghost projects. At alam nila, hindi mangyayari yan hanggat nakaupo itong dalawang One Ball University na si Tito Sotto at saka si Ping Lacson. So, ipagpatuloy po natin ng pressure sa ating social media. Kaya naman nila ginagawa yan kasi ramdam nila yung pressure coming from us. Diba? Kaya nga nagkaroon sila ng open ng term sharing, etc. etc. Naglalabas sila ng mga ganyang paek-ek para ipakita na, oy, nag-fail yung minority. Pero kung talaga mahina yung minority, hindi nila kailangan mag-resort to this drama. Diba? Itong ganitong tanim-taniman. Ganito rin ang sabi ni Zubiri. Will there be term sharing? Power sharing daw pa In the near future. Si Soto hindi sinagot ng diretso ang mga tanong kung nagkaroon nga ba ng tangkang palitan siya bilang Senate President. Ang post daw ni Senator Pangilinan, isa lang biro. Pero Hindi sinagot ang tanong kung nagkaroon nga ng tangka minority. Ako, sa nadidinig natin, wala. Wala pa. Gusto niya sabihin, sino ang gusto ng mga senador na maging Senate President? Kayo nga, lagay nyo dyan kung sinong gusto ng mga senador sa Senate President. Hindi lang mga senador, yung mga Pilipino. Lagay nyo dyan sino dapat Senate President. Doon tayo sa tunay na abogado. Hindi abogaduhan. Hindi abogado galing One Ball University. Pambira naman, no? Ang gusto rin nating nasa Blue Ribbon chairman, abogado rin. Hindi yung baklang abogado. Baklang abogado. Yung parang bakla, yung hindi tunay na abogado. Parang ang bakla, hindi tunay na babae. Di ba? Ganon. Ayaw natin ng ganon. So wala pang attempt. Pero alam nyo kung sino ang gusto ng mga Pilipino maging Senate President at Blue Ribbon Chairman. sa huli, wala raw siya problema kahit anong posisyon ang hawak niya. Pero may attempt pa talaga sir na magpalit ng leadership? Well, better ask them. Better ask them. Wala akong alam. Maybe, biro lang yun. Lumambot na siya. Kahapon, naalala nyo yung sinasabi. Tinatanong siya about may attempt. Ang sagot niya ay, baka nga madagdagan pa kami. Pansin nyo? Ngayon, ang sagot niya, better ask them. Hindi sinagot ng diretso, in short. Siguro yung group ng majority. No. Ako ba, Senator? I can do any work in the Senate. I can be majority leader, minority leader, Senate President, or even a regular senator. Naks, kaya daw niyang gawin lahat. Basta may maleta. Di umano. I have no problem with that. The majority thwarted an attempt on your leadership, sir. Okay, sir. So there was an attempt and you were able to prevent it? Well, the majority. The majority. Not me. So may attempt daw. Na-prevent nyo ba? Sabi, na-prevent ng majority. Eto sa akin Eto nadinig ko lang. O pwedeng mali ako. Pero pag tumama ako, sabihin nyo, Kotsoli, nakachamba ka ulit. Pwede, okay lang ba? Okay. May numero po. Isa na lang, tatakbo na. May numero po. Patuloy tayong manalangin. At patuloy tayong gawin ang ating parte sa social media. Isang pirma na lang. Mel, sa ngayon ay nananatiling Senate President si Senator Tito Sotto, pero sa isang text message ay sinabi mismo ng Senate President na balak nilang paupuin si Senadora Loren Legarda bago matapos ang 20th Congress. Nako, talaga matindi, no? Nako. Etong picture na to, tingnan po natin mabuti, ha? Ito yung sinabi, Senator Kiko Pangilinan snap a selfie with members of the Senate majority amid rumors of leadership change, claiming that Senator Loren Legarda would replace Senate President Vicente Tito Sotto III. Grabe ang dilawan, ano? Napakakapit tuko. Yan yung sinasabi natin, hindi po ito transaction, ha? Ang gusto ng Pilipino, mapalitan ang tayo. Hindi lang mapalitan basta yung Senate President. Hindi si Loren Legarda gusto ng Pilipino.
Ang gusto ng Pilipino galing sa minority. Huwag kayong kapit-tuko. Trapong-trapo yung dating nyo sa ganyan eh. Itong Dilawan, sa totoo lang, napakakapit-tuko, napakatrapo. Alam nyo yung inodoro na sila. Wala na silang influence. Kailangan nilang sumabit lang sa mga sitwasyong ganito para maging relevant. Alam naman natin eh. Ang daming nagsasabi itong si Kiko at si Bam hindi talaga nanalo. Wala nga to eh. Wala nga to sa survey. Pero wag na muna yun ang pag-usapan natin. Ang pag-usapan natin, itong pagpapalit ng liderato. Kasi napaka-importante niyan para mapanagot natin yung magnanakaw, yung may kinalaman sa flood control scandal at saka sa ghost projects. So, maraming makakakilala natin, kaibigan natin na dismiyado sa nangyari. Wala na talaga, may pag-asa. Alam mo yung iba nawawala ng pag-asa. Wag po. Wag kayong mawawalan ng pag-asa. Wag po. Lahat po yan drama nila. Yung impeachment kanila, kunwari, hindi pumasa. Hindi. Sinadya yun, nakita nyo naman, di ba? So yung iba pinanghihinaan ng loob. Tapos ito, nag-fail ang minority. Hindi. Drama ulit to. Okay? Alam nyo ba't malakas loob ko? Kasi may bubwit nagbubulong sa akin ng totoong nangyayari. Relax lang kayo. Meron nang gumagalaw. Ha? Ang importante, lilinawin natin sa taong bayan na patuloy tayong manalangin, patuloy tayong gawin ang ating obligasyon, ang ating responsibilidad. Huwag tayong nagpapaniwala sa mga bali-balita, lalong-lalo na sa mga tanim-tanim na ginagawa nila. Kaya nga nire-redirect po namin. Ito, sasabihin ko sa inyo, makinig lang kayo sa Banateros. Kaming Banateros, even before the election, Duterte na, hindi kami nagpaganong-ganon. Lagi ko sinasabi sa inyo, maglalagay pa nga sila ng tanim Bongbong Marcos eh. Ano yung tanim Bongbong Marcos? Gawain na nila yan. Kunwari, anti-Marcos, pero nagtatanim ng fake news. Tapos sasabihin, kita nyo, mga fake news to mga DDS. Kunwaring DDS lang yun. Ingat po tayo. Dahil style ng gobyerno yan. Tanim impeachment, tanim balita, tanim kudeta, para mawalan ng loob. Tapos akala nila nag-fail. Even tanim vlogger. Ingat po tayo dyan. Gusto nyo malaman ang totoong pulso na nangyayari sa paligid? Ito, hindi to nagtataas ng bangko ha. Hindi ko po tinataas ang bangko namin. But we know. Makinig po kayo sa Banateros. Yung tayo namin before, tayo namin hanggang ngayon. Gusto nyo malaman kung anong totoong nangyayari? Makinig kayo sa SMNI at Net25. Legit yan. Walang cover up yan. Sana po patuloy po kayong sumuporta at manood ng vlog ni Coach Oli. I-like nyo po itong video na ito. Sana po lagi nyo mapanood simula hanggang sa matapos. Pwede na rin ba ako mag-request? Paki-share nyo to. Kasi alam ko maraming nagtatanong, ano talagang nangyari? Ano talagang nangyari? Ito yun. I-share po ninyo ito. Like and subscribe na rin po. Maraming salamat po. God bless everyone. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.